saan namatay si Dr. Jose Rizal, 7:03 p.m. Dito na lang ano? Oh, para marami. Daming kailangan mo. Uupo na ako dito. Ayun ang tubig. Salamat po. DOT. Alam niyo yung DST? Naabutan niyo ba yung DST? Daylight saving time na abutan mo yon. Yes. Paliwanag mo nga sa akin how that works. Ay, sorry. Daylight saving time. Ginawang mas maaga yung araw, di ba? Yes. Ng isang para oras. ma-cover up nila na mas maaga yung Ay, preparation for work kaysa sa gabi. That's Naging standard ano ba in yun? US. Naging ano ba yun? Naging parang... During the time of American, yes, they follow that. Pero nung panahon ni Cory, meron yan. Yes, then nag-start kay Cory dito sa Philippines to use the daylight saving time. Kahit sa US, Naging effective ba yun? dito hindi. Sa Hindi. kanila, oo. Yung DST, yung DOT alam nyo? DST, Ano yung DOT? yes. DST, Doon. DOT alam nyo yun? Hindi. Dating oras tanga. Oy. Narinig ko Sorry. nila. Sir, may bata siya. May bata. DOT. DST, DOT. May tandaan yung mabuti yan. DST, DOT. Narinig ko kasi DOT eh. Sino ba nagsabi nun? Si Chloe. We're attached under DOT. Okay. Last bill, bago umuwi. Hindi tayo uwi. Hindi muna tayo. Babalik tayo. Babalik tayo dun. Kukunin yung souvenir. Ayaw ba? May regalo kayo eh. Yes. Oo. Huwag kayo mag-expect. Hindi siya mahal, okay? But it's really unique. Hindi nyo yan makukuha kahit saan. Hindi siya nabibili kahit saan. Yan ang sabihin mo, Chloe. Hindi siya nabibili kahit saan. Dito lang. Makukuha nyo lang siya sa amin. Okay, anyway. So, kayo mga matatanda na kayo, ano? Sa tour guide pa. Sorry na. Ibig ko sabihin, wala na akong ituturo sa inyo. So sasabihin ko na lang konting-konting kwento. Di ba? So nakikita nyo ngayon yung kwento. Bakit ba si Rizal pinatay? Di ba? Ano ba yung problema? Di ba? Alam natin nagsulat siya ng No Limitanza, El Filibusterismo. Di ba? They did not censor the books but they shot the author. Pero alam nyo ba? They cannot kill him because of the Noli and the LPD. They have to invent something else. So they have to invent fake news that he was the founder of the Katipunan. So pinaghalo nila yung Masonry, yung La Liga Pilipina, yung Katipunan as one group. And then because Rizal founded the La Liga Pilipino, ergo the Katipunan, Rizal is the instigator of the Philippine Revolution. Fake news yan. Parang si Jesus din, di ba? Namatay sa fake news. Nakakamatay fake news, ha? Tandaan nyo mabuti, ha? True that. So, eto na ngayon, alam natin na binalik siya sa Maynila November. No? Alam nyo, okay na sana yung defense niya. Kaso, may sinabi siya sa isang testimony niya na feeling ko incriminating. At ano yon? Sabi niya, pinuntahan ako ni Pio Valenzuela. At sabi ko, hindi pa handa ang revolusyon. Kasi kayo ba ay may kaalaman, kayo ba ay edukado, kayo ba ay may armas. Kaya sa palagay ko, dapat maghintay muna tayo. That's admitting that You have he time. aspires also to have a rebellion. Diba? So anyway, that's it. Pero hindi naman siya talaga yung founder ng Katipunan, diba? Alam natin yan. So, nilitis siya one day, December 26 after Christmas. Makikita nyo, merong statwa doon. Ayan. Hindi yata nakikita nung iba. Ayan. Tapos, después, makikita nyo, hindi ko rin makita eh. Ano yung susunod? Yung family bumisita. Oo. Kasi sabi ni Rizal, ang dadating lang, yung mga matatapang ang loob. Ang dumating lahat, babae. Saka yung mga pamangkin na lalaki. Yung mga lalaki nagtago na. May makahuhuli sila eh. So ayan, no? Tapos dyan nasabi ni Rizal kay Trinig, there is something inside the
hindi lampa, Yeah. is a stove. Kalan yun, maliit na kalan for cooking. Burner. Ng mother. Cooking ng mother. Kaya cooking ng So, so ito, no? So may parang gas range na maliit, gas range na maliit. So, doon niya nilagay yung huling palang. Para kay huli. So, para sa bayan, no? Tapos, ang masaya doon, maganda yan kasi si Josephine Brackett sa kay Rizal family, doon pinapatay na si Rizal, dinadala na nila yung tula sa kay Bonifacio. Oo, pinapaan. Sa Cavite. At siya na yung magta-translate ng Tagalog. Tapos, eto na nga, no? So, ano tawag doon? Yung abogado. Tapos kinasal sila ni Josephine Bracken. That is also why we say, nag-retract talaga si Rizal. Kasi may witness na kami nakita na document. So, nag-retract talaga siya. At kinasal siya kay Josephine nung umagang. Retraction to the Catholic, back to the Catholic Church and abjuring Masonry. Yan. Para mapakasalan niya si Josephine. So naglakad siya, he chose to walk. This is theater, okay? Rizal knew that this his last moments is the most watch of his life. So pwede namang nagkangway siya ang bilis, nasa luneta na siya. But he chose to walk on the beach. Malecon. Dito. Bonifacio. Diba? Yan. Bata. Bonifacio, sorry. So yun. Dito yan. Naglakad siya dyan kasi mas dramatic. And he wore the best clothes. Naka-hat, bowler, di ba? Naka-Americana. So hindi siya papaya dito. Alam niyo sabi niya, to a letter to be opened after my death. I want to show those who deny us patriotism that we know how to die for our country and our cherished ones. What does this mean? Ang sinasabi ng mga Kastila, ang mga Indio, hindi nila kayang mamatay para sa bayan nila. Rizal wants to prove them wrong. And this is the moment. So ito na nga, nakikita nyo, nakatayo si Rizal dyan, may 8 Indio na babaril sa kanya. Sa likuran nila, may 8 Spanish soldiers na babaril naman doon sa hindi babaril kay Rizal. So di ba parang Indio ang papatay kay Rizal, Pilipino sa kapwa Pilipino. This is really theater. This is telling people, itong mangyayari sa inyo. Of course, Rizal asked, can I be shot at the back? In front. I face the firing squad. This is so that he could die facing the sky. He fall down facing the sky. They refuse ang authorities. Sabi na lang niya, shoot me near at the back, near my heart. Near my heart. Yun yung bilin niya. So, eto na preparen, punten, di ba? So, they load the gun, apunten, tinutok, and then the captain shouted, "Fuego!" And then pumutok. Nung naramdaman ni Rizal yung bala sa heart niya, sa kanya, nag-force to flip para umikot siya, para hindi siya babagsak sa lupa ng mukha niya. Babagsak siyang nakatingala sa langit at mamamatay siya na may dangal. Kasi yung kamatayan na namatay ka sa likod mo, ayun ay kamatayan na reserve para sa mga taksil at walang dangal. Kasi convicted siya na founder of the Cathedral. Taksil siya sa Espanya. Yan ang kanyang kaso. So binigyan niya tayo ng dangal by dying like that. And after 3 years, sabi ng mga Kastila pala, Viva España! Muerte a los traidores. Kamatayan sa mga traidor. Mabuhay ang Espanya. After 2 years, babagsak na Spanish Empire sa atin. Diba? Ang ganda. So maraming Pilipino ang nabuhay ang loob at lalo silang nagpalakas para lumaban. At tayo'y nanalo ng 1898. June 12, 1898. Happy Independence Day mga kaibigan. Yan. Kung may tanong pa siguro kayo, usap na lang tayo kasi pagod na ako. Okay? Pero yun lang po yung iiwan ko sa inyo. We talked about monuments. We talk about stone and bronze and all of that. But
For me, the best monument that we can give to our heroes is not those that are built in concrete, stone, or bronze. It is the living monument that is us. We, tayo, ikaw, ako. Pag mabuting Pilipino tayo, tayo yung pinaka matamis na bantayo o monumento para kayo sa Rizal. So maging mga naglalakad na monumento para sa ating mga bayan. On behalf of the National Parks Development Committee, ako po si Xiao Chu ang nagsasabi, maraming salamat po sa pagsama ninyo. Salamat. Picture muna tayo dito. Huwag na kayong aalis. Kayo ay pupunta lang, titingin lang doon. Makikita pa naman siguro, ano?